is Kuya Fred. Ate Jing. Ate Mimi. And this is Bible Talks, your food for the soul. Okay, so, kamusta mga ate? Kamusta? Ox na ox naman. Diba? Hindi pa kami nagsisimula. Masaya na kami. Masaya. Imagine ninyo, gano'ng kasarap yung aming Masayang linggo sa Okay. inyong lahat. Happy Father's Day. Yes, Ay, happy Father's Day Day. sa lahat po dyan. Happy Father's Day, Kuya Fred. Thank Ayan. you. Tamang-tama, no? Nasa ika-12 linggo tayo sa karaniwang panahon. Yes. So, wala namang ipanagigiwang masyado ang simbahan, pero binibigyan natin ng pasalamat sa Diyos ang ating mga tatay ngayong araw na ito. Amen. Kuya Fred po, ayan, tatay. Ayan, so, Happy Father's Day, Kuya salamat Fred. po. Mhm. Salamat mga ate ko. So ngayon po, dahil po ito na nga, magsisimula tayo sa ating yugto ng ating Bible Talks. Bago yan, tayo muna magkakaroon ng ating opening prayer. So, magsimula po tayo sa ganyan. Samahan niyo po kami. Samahan niyo po kami magdasal. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang maraming na pagmahal sa araw pong ito. Kami po nagpapasalamat dahil binigay niyo po kami ng pagkakataon na magkita-kita muli at magtalakay po ng inyong mabuting balita. At sa pagkakataon po ito, amin din po itinataas lahat po ng mga tatay na kagaya ko na sana po ay lagi pong maging maningning at maliwanag ang kanilang pong isipan para po sa pagtataguyod ng pamilya at maging gabay sa bawat isa. Sa ganun po ay lagi po sanang gumana ang inyong pong katangian na meron kayong bastong katwiran lagi sa bawat isa. Gumana po sa bawat tatay na kung saan kailangan po ng lipunan para po sa ganon ay magkaroon po ng gabay ang bawat isa. Kaya naman po sa araw pong ito kami po ay muli nagtataas ng aming pong ginampanang kabutihan sa tumang isang linggo. Tawa po sana ay magkaroon kami ng katanggap-tanggap na nagampanan para po sa ganoon ay kami naman po ay magkaroon ng kaligayahan ng damdamin na kung saan po dumating sa aming lahat yung pong aral din na aming tatalakayin ay maging kaliwanagan sa bawat isa. Kaya po ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami paitulo sa tukso at idiyan mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abagin o Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala din naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ayaw kami mamamatay. Amen. Walhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Na para ng Para nung sa ulang, ngayon, ngayon, Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Muli po, Happy Father's Day sa lahat. ng mga Happy tatay. Father's Day! Magandang araw. Amen. Magandang araw. Basta, ano ang lagay? Ito, ganun pa rin, tatay pa rin. So siguro, babasahin na ni Ate Ching Yes, ang of ating course. ebanghelyo. Ating ebanghelyo. Ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Puri sa iyo, Panginoon. Kapupuotan kayo ng dahil sa akin, ngunit ang manatiling tapat hanggang sa wakas ay maliligtas. Kapag inusig kayo sa isang lungsod, ay tumakas kayo sa iba. Tunay kong sinasabi sa inyo na darating ang anak ng tao na hindi pa ninyo nadadalaw ang lahat na lungsod ng Israel. Ang alagad ay hindi higit sa kanyang guro at ang alipin ay hindi higit sa kanyang Panginoon. Sukat na sa alagad ang maging katulad ng kanyang guro at sa alipin ang maging katulad ng kanyang Panginoon. Kung ang Panginoon ng bahay ay tinawag nilang Beelzebul, gaano pa kaya ang kanyang kasambahay? Kaya huwag kayong matakot sa kanila, sapagkat walang nalilihim na di mahahayag at walang natatago na di mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim ay sabihin ninyo sa liwanag. Ang inyo namang narinig ay ipahayag buhat sa mga azotea. Huwag kayong matakot sa mga pumapatay sa katawan, ngunit di nakapapatay sa kaluluwa.
Manapay matakot kayo sa nakapagpapahamak ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Hindi ba ipinagbibili ang dalawang maya ng isang kusing? Gayunman, ang isa sa kanila ay hindi nalalaglag sa lupa, kundi sa kalooban ng iyong ama. Maging ang mga buhok sa inyong ulo ay bilang na lahat. Kaya't huwag kayong matakot. Kayo ay higit na mahalaga kaysa maraming maya. Ang sino mang kumilala sa akin sa harap ng mga tao, ay kikilalanin ko rin sa harap ng aking ama na nasa langit. Dadapwat ang magtatatwa sa akin sa harap ng mga tao, ay itatatwa ko rin sa harap ng aking ama nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesus Cristo. O yan, napaganda ng ating gospel, ano? Kung titignan natin ang tumatatak sa utak ko, kayo ba? Meron ba kayong salita na tumatak sa isipan? Nauna ka lang magsabi. Sa akin po, ito kasi yung narinig ko agad eh. Yung mga napupuot. Kanino? Napupuot sa mga tao na dahil sa ang dahilan po nila kanilang ginagawa ay para kay Kristo. So yun yung parang sabi ko, pag ang gospel binasa mo at yung naging simula ng basa mo yung napupuot, parang nakakatakot eh. Away May galit agad eh, sa'yo eh, galit no? agad Parang- eh, di ba? Yung pang kinapuputan dito sa gospel natin ay bakit nagaganap yun? Dahil kay Jesus. So, malibang sumunod sa kanya. Di ba? So, sa akin yun po muna, ano? Yun yung word na tumatak sa isip ko, yung puot na pupuot. Ikaw, Ate Jeans. Kasi di ba sabi mo, parang nakakatakot naman yung may mapupuot sa'yo. Mhm. Ngayon, kasi may, ano ba yung kasunod nun? Pagka napuot, may pag-uusig. Hmm? Di ba pa pwedeng mangyari yun eh. Kapag Yes. galit sa'yo, maraming pwedeng gawin ang tao sa'yo. Yes. Pwede ka pusigin, sisiraan ka, chichismis ka, pababagsakin ka. Yes. Ganon. Kaya kuminsan, yun ang nakaka-bother sa atin, yung mga ganong pangyayari. Kaya lang, sinabi naman din naman ni Jesus, di ba may sinabi siya, huwag kang matakot. Mhm. O yun naman ang nakaano sa akin doon, Parang antig pangontra sa yun akin. sa ano. Dahil may takot ka, sinabi ni Jesus, huwag kang matakot. Ibig sabihin lang siguro nun, huwag kang matakot sa mga sinasabi nila, huwag kang magpapa-apekto. Kung ikaw ay gumagawa ng kabutihan at ito ay para sa Diyos, Mhm. nasabi na ituloy-tuloy mo lang ito hanggang sa wakas. Huwag kang magpatinag. Yes. Yun. Kaya yun yung assurance naman niya sa atin na hindi tayo pababayaan. Ganda. Totoo. Hindi pa rin wala. At sa'yo, Ay. Ate Nini. Pareho kami ni Ate Jean. Kasi Copy-paste? ay, ako na, kasi 3 beses naman yung huwag kang matakot. Oo nga. Pangalawang huwag kang matakot. Yes. Oo. Actually, di ba, maraming mga tao ngayon yung madaling mag-worry. Totoo naman. Oo. Tama. Yung mga anxious Mm. sa kung ano yung mangyayari sa future. Yes. Maraming uncertainties na nararanasan ng tao, kaya nagwo-worry sila. Yes. Pagka daw tiningnan natin yung bilang ng mga salita na do not be afraid or Oo. don't, or yun na lang be happy, diba, na nakasulat sa Biblia, 365 times daw Oh, yun. So yun, for every day, araw-araw. merong sinasabi yung Diyos na, para sa araw na to, don't worry, be happy. Don't worry, be Diba? happy. Ayan. So, Don't worry, be happy. tama, 'di ba? Pagka daw yung mga nagbilang na sa Biblia, no, na ng mga salita na 'yon, 365 daw. Kaya paalala sa atin na araw-araw ay hindi tayo dapat mag-alala. Kasi kagaya ng ihahalin tulad natin yung gaano tayo kamahal ng Diyos. At gaano ba kamahal ng Diyos yung mga ibon? Sabi dito, maya eh. Oo. Maya. Mga maya, no? Yung mga ibon na ang liliit lang naman, Hindi na parang hindi naman masyadong mahalaga. Yes. Yes. Pero sabi, ikukumpara mo sa tao, mas mahalaga yung tao. Ganun na lang yung pagmamahal ng Diyos. Kaya nagkatawang tao pa nga yung Diyos para lang dun sa tao na yon, no? Para sa kaligtasan ng Yes. tao. Nakakatuwa, pag-usapan natin yung kaligtasan na yan. Alam Oo. niyo ba kung paano iniligtas ng Diyos ang tao? Anong nangyari sa kanyang pagkakatawang tao? Dumaan sa masyadong
Actually, pagpapakasakit at sakripisyo Oh. dahil sa pagmamahal sa atin. Oo, laging yun ang tinuturo. Kaya lang, kung minsan hindi nagigets agad ng ng ibang tao yun. So, ako, pagka nagtuturo ako, sinasabi ko sa kanila, o sige, yun yung proseso ng pagkakatawang tao ng Diyos. Anong dahilan niya? Bakit niya ginawa yun? Palagay niyo. Para Parang siguro, tubusin tayo. Yan. So, para tubusin. Yes. Ang daling isipin para tubusin. Paano tayo tinubos ng Diyos? Si Bishop Bacani, sa libro niya, meron siyang libro ng sumasampalataya. Isa sa pagpapaliwanag niya doon kung papaanong tayong tinubos ng Diyos, inihahalin tulad niya yan sa isang kwento ng may alaga kang hayop, Kuya Fer. Aso, pusa, May aso kami. favorite mong aso. Oo din kasi nung maliit pa siya, katabi ko siya matulog. Anong ginagawa mo sa aso mo kapag, yun, so isinatabi mo sa pagtulog, pinapakain mo. Mhm. Pag nagkakasakit, Kuya Fred, Actually, ano din eh, parang sa tao din. naalagaan. naalagaan mo mo. siya, Dinadala mo pa sa babantayan vet mo siguro, buti. no? Lalo yung papa ko. Ang mahal magpa-vet. Lalo Oo nga yung papa ko kasi yung papa ko pinalo pa niya eh, nung namatay nga yung dog niya. Pinataxidermy niya. Oh, wow. Yun nga, Talaga. ganun niya kamahal Mahal na yun. mahal niya. Ganon, ano? Para manatili pa rin yung Oo, alaala pero wala, di na nabuhay yung aso. hindi Yes. na. Eto daw, sabi ni Bishop Bacani, what if, kung yung aso mo na yan, no, dinala mo sa vet, tapos sabi nung vet, wala kang magagawa para sa kanya. Pero ikaw meron. Meron kang magagawa. Mabubuhay mo siya, maggagaling siya, Mhm. at mabubuhay ng matagal. Mhm. Kung masasabi mo sa kanya ang mga salitang I love you sa kanyang sariling lengguwahe. Oh, Kahit ganong taho lang gawin mo at arf-arf at Arf-arf. ger-ger, walang effect yan. Kailangang masabi mo sa lengguwahe niya. Paano mo gagamitin, paano mo magagamit yung lengguwahe? Kinakailangan kang ipanganak Maging na isang aso. aso. Kaya, Tama nakukuha nga. ko yung connection ng sinasabi. Kailangan ka munang ipanganak na isang aso, tapos mahanap mo yung aso mo. Eh, syempre, pag pinanganak ka, tuta ka. Dadaan ka sa prosesong ganun. Tapos kailangan mahanap mo yung aso mo bago ka maging kapukan. Ouch. Kasi syempre, pagka naging aso ka, may tendency na Tendency. mahuli ka ng Maraming mga pagdadaanan dog pala. nappers. Oo, Yes. syempre. Pwedeng ikaw ay ipanganak na ano Oo. tawag dito? Ano 'yon, yung walang breed, 'di ba? Yung Lokal. Magkakatawang yung aso ka Askal. pala muna. Ganon. Kailangan magkatawang aso ka para masabi mo sa kanya, Nakukuha maiintindihan na niya kung ano ang Mm. ano ang ibig sabihin ng I love you mo, 'di ba, sa kanya. Nakukuha Kasi ko pareho na. na kayo ng lengguwahe. Kaya mo pala Gusto mo bang sinabi. maging tanong, gusto mo bang maging aso para iligtas ang iyong alagang aso? Siyempre ayaw. Siyempre, kasi alam natin yung gap, no, ng pagiging tao Tao. at pagiging hayop. Wow. Yung Diyos, Yes. yung yes. gap ng Diyos at ng tao, Yes. malayo din. Talaga. 'Di ba? Hindi na, kahit gustuhin mong maging Diyos, Malayo. wala kang karapatan in the first place, Napakalayo. pero hindi mo talaga magagawa yon, 'di ba? At sa naalala ko nga, di ba, yung unggoy, evolution ng tao, sabi, kahibla daw ng buhok para maging pagpantay ang tao at saka yung unggoy. Pero yung hibla na yon, kumaga sa layo, milya-milya. Kahibla. How much more sa Diyos? Yes. Sino tayo para ikumpara yung ating sarili at bakit naman gusto ng Diyos na magkatawan tao para lang mapantayan yung lingwaheng Natin. paunawaan natin. Nakukuha Yung ko siya Diyos, sa- Oo nga naman, No? para makita natin o maramdaman ang kanyang Ano na? pagmamahal. Mhm. Napapaisip So ko yung yun. Diyos, nagkatawang tao Yes. para lang sabihin sa atin na ganun niya I tayo love you. kamahal. Mm-mm. Diba? Amen. Para iligtas tayo. Noon ngayon, maiintindihan na natin kung bakit niya gusto tayong iligtas. Mhm. Diba? Dahil sa kanyang pagmamahal, Tama nga gusto niya naman. tayong ibalik sa kanyang Yes. fold, diba? Sa kanya. Mm. Sa kanya. Kasi nga, yung mga taong yung sina Adan at Eva nung una, diba? Nagkasala sila at napalaya sila sa
hardin ng Eden o Oo. yung minsan yung idea natin ng paraiso, di ba? Paraiso. Kasi walang paghihirap doon, masaya doon, lahat enough ang pangangailangan ng mga tao doon, di ba? In fact, yung puno na nasa gitna, di ba? Yung puno ng buhay, symbolic sa everlasting life. Yun ba yung Kahit tree of knowledge? tree of life. Life. Tree of life, symbol ng pagkakaroon ng buhay na walang hanggan kahit ng tao nung unang panahon. Ganun yung plano ng Diyos sa umpisa. Diba? Ganun yung gusto niyang mangyari nung una. Na walang kamatayan ng tao. Kaya lang, syempre, nangyari. By actually, pag ano yan may ano pa yan, may premise pa yan. Pag tinanong natin, alam nyo ba kung ano talaga yung plano ng Diyos? Kung bakit siya lumikha? Para maintindihan natin yung bakit. Oo. Ano talaga ang plano ng Diyos? Kung ikaw yung Diyos, anong plano mo? Bakit ka kinakailangang lumikha ng mundo at ng tao? Kuya Fred, ikaw. Ako po sa akin kasi sa nakita ko base sa naging story naman ng creation ni God. Kasi para bang yung bang He has so much love to give. And gusto niya ngayon gumawa ng creation na doon niya patutunayan na siya ay pagmamahal. Yan, tama. Ang gusto lang ng Diyos, isa lang. Ibahagi niya yung kanyang sarili. So, yung sarili niya na sobra-sobra ng pagmamahal, gusto niyang ibahagi ang pagmamahal niya. Yan talaga yung plan A ng Diyos. Kaya lang sa Old Testament pa, di ba nakilala ng tao ang Diyos diyan? Nakilala naman Oo, nakilala. Kaya lang ang tanong doon, natutunan bang mahalin ng tao ang Diyos? Hindi, siguro teka muna. Kasi ganito yon, parang may tanong. Kung hindi ba nagkasala sina Adan at Eva, makikilala ba ng tao si Jesus? Lalim yan. Kung hindi ba nagkasala ang tao, makikilala ba ng tao si Jesus? And kung may tanong tayong ganyan. Doon muna tayo sa plano. Tama yan idudugtong lang sa tanong. Kung hindi nagkasala ang tao, makikilala ba si Jesus? Ito yung parang gusto mong itanong na, pinano pa rin Diyos yun? Kasi diba? Ang alin? Yung pong gano'n. Yung magkasala ang tao. Diba? Kasi hindi niya pinlano. tingnan po ninyo binigyan niya ng free will. Kasi binabahan niya si Jesus dito And para sa akin, ang kaligtasan kay Jesus Although, kung babalikan natin yung kaninang usapan natin sa ito pa lang, ay yung kaligtasan nandun Dahil meron tayong buhay na walang hanggan. Supposedly, sa plan A na sinasabi mo. Hindi kaligtasan ang tawag doon. Regalo ng Diyos ang buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan. Yes. Walang ililigtas Kasi wala nagkakasala. Exactly. Yes. Tama. So, wag mo munang babanggitin yung kaligtasan kasi magugulo ka. Gumugulo nga. Magugulo ka. So, kaya nga, ganito, linawin natin. So, ang plano ng Diyos na una, ibahagi lang yung kanyang sarili. No? Wala pa nagkakasala. Imagine niyo lang yon. So, wala pa nagkakasala, plano na ng Diyos na ibahagi ang kanyang sarili. Yung bugtong na anak niya, ipapakilala niya yan talaga. Kasi tuwang-tuwa siya dyan Diba yung mga magulang, kapag ka tuwang-tuwa sa mga anak, anong gustong gawin? Ipagmalaki. So, yan ang gusto niyang ipagmalaki. Ang tanong, kanino niya ipagmamalaki? Walang nilikha. Yes. That is why He created. Okay. So, ang purpose pala ng creation ay para kilalanin si Jesus. Makilala si Jesus. Sa umpisang-umpisa pa lang yan na yon. Yan na ang purpose. Kaso, hindi pa nangyayari. Diba? Hindi. Wait lang. Hindi pa nangyayari. Nagkasala na ang tao. So, plan B. No? Kaya kahit doon sa Book of Genesis, nakasabi na agad doon sa chapter 3, diba yung chapter 1 and 2, storya ng paglikha at pagkakasala ng tao. Pagdating sa chapter 3, pinangako na ngayon ng Diyos na dahil nagkasala ang tao at magmula ngayon, wala ng taong magiging karapat-dapat pang tumubos ng kanyang kasalanan sa Diyos. Kasi diba, kapag ikaw nagsangla, at ang sinangla mo ay kwintas, pwede mo bang tubusin ang electric fan? Hindi. Sino ang pwedeng tumubos ng kwintas? Yung nagsangla. Yung nagsangla.
kahit na yung papel de ahensya, ako ang utusan mong magtutubos, hindi pwede kasi nakapangalan sa'yo. Walang Eh pirma kung yun. ninakaw Bali. ko lang, di ba, yung Yun nga. papel de ahensya mo. Mm. So, kailangan, dun sa pawn shop, ang tutubos, yung nagsangla. Tama. Yung tao ang nagkasala. Yes, Dapat, tao din ang tumubos ng kanyang kasalanan sa Diyos. Okay. Eh wala nang karapat-dapat na makatubos. Kaya yung Diyos, siya na rin ang nag-isip ng paraan para yung problema ng tao solusyonan. Diba? So, siya na yung nagkatawang tao para masabi ng tao na natubos niya yung kanyang kasalanan sa Diyos. At ang karapat-dapat lang na tumubos o makatubos ng kasalanan ng tao ay walang iba kundi yung taong walang bahid ng kasalanan. At yan ay si Jesus. Wow. Diba? Kaya, Ganda naman ito. ayan, yan yung nangyari ngayon. Mhm. Diba? So, kapag sinabi natin na, so, magkakaroon ba ng Jesus kung hindi nagkasala ang tao? Magkakaroon pa din. Kasi nandun na siya from the very beginning talaga. Ipapakilala ba sa tao? Ipapakilala pa rin. Makikilala pa rin ng tao. Kaya lang this time around, dahil sa plan B, nakilala ng tao ang Diyos, na ang Diyos na nagkatawang tao, ganun pa rin, si Jesus pa rin, pero two birds in one stone, iniligtas pa. Diba? Dahil sa kasalanan. Yun. Kaya kailangan yun yung naiintindihan natin na pundasyon ng ating pananampalatayang Kristiyano. Bakit tayo naniniwala na ang Diyos tumubos sa atin? Paano tayo naniniwala na ang Diyos iniligtas tayo? Mhm. Diba? Paano natin pinaniniwalaan na eto si Jesus ngayon, no, ano tawag to? Tayo ngayon na tinatawag na followers niya, Mhm. na dapat Ayun. nating sundin ang kanyang mga halimbawa kasi oo nga, minsan lang tayong tinubos ng Diyos, no? Pero ang tao, kagaya ng sabi ni Father Jets nung tayo nag-aralan, ang tao patuloy namang nagkakasala kung hanggat hindi siya namamatay, di ba? So, kaya kinakailangan parang patuloy din yung epekto ng kaligtasan, yung pagtubos o yung ano tawag dito, kaya nga meron tayong mga kailangan gawin. Kaya nga nabanggit nga yung pagtutulungan ng tao sa tao Yung i-guide mo yung tao. Hindi naman sinabing ang tao ang tutubos, kung hindi si Kristo pa rin ang tutubos sa atin sa pamamagitan natin na magtutulungan Sa para simbahan, ipakilala at ilapit ang tao sa Diyos. nagpapatuloy yung pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ng mga sakramento. Oo. Kaya napaka-importante na ang lahat ng Kristiyano naiintindihan din Oo kung anong naman. ibig sabihin ng Oo, mga sakramento sakramento. na yan. Kasi yung sakramento na yan yung buhay Kristiyano natin. Tama. Oo. Kaya nga, mula sa pagiging sanggol, bibinyagan Tama. ka. Hanggang sa kamatayan mo, tumatanggap ka ng sakramento. Sakramento. Kasi nga, kailangan natin ang patuloy na pagliligtas. At yan ay sa Kaya pamamagitan siguro ng- yun naman din yung role natin as catechists. Oo, yan. Dahil- Role nating magpahayag, role nating mag-evangelisasyon. Kasi Yun. nga yun din ang Challenging yun nga ang gusto ng Diyos Actually, Gawin challenging nga kasi in the coming months, syempre, kailangan na natin hanapin yung mga kailangan binyagan. natin. At marami rin palang mga itinakasal na syempre hindi pa binyagan, hindi pa kumpilan. Mhm. Yun naman ang ilalapit natin para makareceive sila ng sacrament of baptism, confirmation, and eventually, yung kasal. Diba? Alam nyo, ano Okay. po, dagdag lang din, nabanggit natin yung sacraments na yan. Ako, na-amaze ako kasi yung sinasabi ni Sister Stephanie, nasabi niya, ang Kristiyano, para maging ganap na Kristiyano, ang kailangan mo ay confirmation. Confirmation. O yung kumpil. Mhm. Sabi ko, nalulungkot ako. Sabi ko nung nalaman ko yun kasi sa sobrang busy din naman ng nanay ko bilang guro, nakalimutan niya po kasi na ipakumpil ako at pati yung mga kapatid ko din. Ngayon, nung binibigyan tayo ng aral ni Sister Stephanie, sabi ko, hindi pala pwede na ako, magtuturo ako ng kumpil
Na, Na Kung hindi ka paano yan, ang kumpilan. hindi kumpilan. Kaya Ay, sabi ko nga, magpakumpil ka muna. yes, may ninong na siya. hindi nung talaga? ako eh. Very Nakaplano na talaga. And hopefully, ano pa ngayon, before sana matapos yung buwan na ito, or kahit siguro early July, Sa Cathedral, magawa na siya. every Friday. last Sunday of the month, Talaga? merong Friday. kumpilan. Kumpil. Last Sunday of the month. Oo. Ayun daw. Or fourth. Paghandaan na natin yan. Tama. Tingnan, Last Sunday of mag-inquire the mo, month. kung hindi last Sunday, third. So, monthly Basta pala ganun. yun? Oo. Sa Cathedral. Ganun, Oo. Okay. Parang doon nga So yata. hanggat hindi pa ako na-confident, hindi ako magtuturo ng gusto kong film. Binyag lang Kung lagi. endo, fourth Sunday, pwede na ng July. Actually, makipag-coordinate nga tayo sa... Ay, Ngayong Even June. June. Wala pa naman. Ngayon, magtapunta ka na doon, magtanong ka na Oo. para umabot ka. Tamang-tama, bago ang commissioning, meron Yun ng- talagang gusto kong mangyari kasi nahihiya ako eh. Nung narinig ko yung Diyos ko po, sabi ko, doon ko pa sila sabi ko, mga pakumpilan mo kami. Eh, nakakalimutan. Sige, Hindi gawin natin masisisi. natin. At yung nanay ko napakasipag talaga. Eh, matanda ka na, ikaw na magpakumpil mag-isa. Hindi ko alam kung matutuwa ako sa sinabi ko. Hindi. Pag Ano naman sinabing daw? matanda na, iba yung edad ano na. Daw, eh? Ano nga daw eh? Kailangan mo talaga ng ninong. And may ninong na nga ako. Na kumaga sa akin, nahihiya ako Ang na. kinukumpilan kasi ngayon sa simbahan, 12 years old pataas. Yes. Nung araw, walang responsibility, paano ba yun? Yung mga tao, basta traditionally, yung 7 years old, Oo. pinapakumpilan na. 3 years old nga, pinapakumpilan na. Ah, yung may ganun. ganun ba? Oo, Kala ko meron 12 ganun. Nung up. araw kasi payag yun. Pwede. Pero syempre, nag-e-evolve din na nakikita nga kasi nila na kinumpilan nga pero hindi pa rin niya alam yung nangyari sa kanya. Yes. Parang binyag. So, Kaya kaya Diba, dahil pala. baby, hindi mo alam, hindi mo alam na ikaw ay Ano, nabinyagan kung hindi lang ikaw may picture, Oo nga, ganun nga. tsaka hindi mo malalaman. Ngayon may certificates naman. Oo, may certificate. Nakita ko na yung sabi ko dati yata, parang wala ako niyan. Ang isa Oo, pa kasi picture nagustuhan lang. ko sa sinasabi ni sister kasi may tatanong sa'yo. Ano? And kung hindi mo lang unawaan, di ba? Paano mo siya sasagutin? Ano yung Sumasagot. talong sa, ano yung sabi? Tinatanggap mo ba? Ano Oo, sabi? may ganun eh. siya eh. Sumasampalataya. O, bukod doon sa Hindi, sumasagot actually, tayo. ano kasi yan, parang, di ba dahil baby ka nga nung bininyagan, ang sumagot Baby para pa ako, sa hindi iyo, ko ang sumagot para sa iyo yung magugulang mo Yes. at saka yung nanay, ay Yes. mga ninong at inang Oo. mo. Pagka kumpil na kasi, ikaw na yung sasagot. Yes. Same question, Ba- kasi ina-affirm lang, Yes. kaya nga Yes, confirm, confirmation, kino-confirm yes. sa'yo na yung faith mo, alam mo na. Yes. Kasi nga, paano ka magiging sundalo ni Kristo kung wala kang alam sa Tama. paano lumaban at Sa pananampalataya yung, mo. yung mga armas mo, yung pananampalataya mo. So hindi ka kaya kahit na yung mga 3 years old na kinumpilan, di wala pa rin Wala silang pa. alam. No, kaya ngayon ang kinukumpilan 12 pataas. Naabutan ko naman yun, yung 12 pataas. Ako nakumpilan ako ng 12 Oo. 12 years old. Ayan, para nang sa ganun, Naiintindihan ko talagang naman yun mga ate. ikaw na yung sasagot talaga. Yeah. No? At alam mo na yung sinasagutan mong pananampalataya. Okay. Anyway, balik tayo dun sa sinasabi natin kanina. Yung sabi nyo nga po, sabi, huwag matakot 3 times sa sinabi. 365 days. Ngayon, dumugtong sa akin yung sinabi po rin about sa creation and yung pagkapakilala din kay Jesus Christ. Sabi ko, ba't ka nga ba matatakot? Kasi ang Diyos, tingnan mo, hindi naman niya tayo matiis eh. So ngayon, magtiwala tayo sa Diyos na Lord, di mo ko pababayaan. Pero, wag naman tayo makapalamuka, nagagawa ka ng kasalanan, tapos ang tingin mo, ligtas ka pa rin. Kaya nga ito eh, binigay ni Jesus Christ yung blueprint ng kaligtasan. So ayan, nakalatag sa lahat ng Kristiyano Katoliko yan. Ang tanong, handa ka bang gamitin yung blueprint o hindi? Sa commandment number 1, pag hinimay-himay mo yon, pag inanalyze mo yung commandment number 1, nakalagay talaga doon, nakasalanan ang maging asyumera. Ano nga ba yun? Ang tawag doon Asyumera. presumption, ano? Yung pang tipong iisipin mo na, ay, ililigtas ako ng Diyos kasi maawain ng Diyos tsaka mahal niya ako. Yes. Wala ka nang gagawin pag gano'n. Kaya okay lang na magkasala ako. At Oo. okay lang Yun na na. gumawa ako ng kasalanan. Tama. Oo. So kung kaya sinasabi kasalanan nyo, din yung walang gagawin sa kaligtasan, ang ibig Yun nga, yun yung sin of omission. Diba? Yung kung wala kang gagawin at meron ka naman din gagawin, sin of commission. Yung sinadya mo o Pag gumawa ka sinabing sin ng... of omission,
Meron ka dapat gawin. yung mga bagay, Nilagpasan mo. hindi, Ginamit yung mo mga nga bagay na dapat mo Gawin. ginawa, Oo. pero hindi mo Hindi mo ginawa. ginawa. Yung Yes. commission, yung ginawa mo, pero hindi mo dapat ginawa O, kasi yung kasalanan nga din, di ba? Kaya Parehas na nga, kasalanan ano ba din yung mga yun. lumalabas ng mga batas, di ba, ano? Ignorance, ano yun? Excuses no one. Mm-mm. Kasi Di di ba? ba may mga nagsasabing, hindi naman ako nagkasala ah. Hindi ako Tama. nagkasala. Ipalit Kasi natin kay San hindi naman Lorenzo ako Ruiz. lumalabas ng bahay. Di ba? Hindi ako lumalabas ng bahay. Yes. O di wala akong ginagawang mali o Yes. kasalanan. Yes. Eh ang tanong, ano? Sa Nagmahal ka commandment, ba kasi? Nagmahal ka ba? Eh, kung hindi. ganito nga sa commandment number 9 at sa commandment number 10, nag-iisip ka pa lang ng masama sa kapwa, nagkakasala ka na. Yun nga. Di ba? Oo. Kung halimbawa, naiinggit-inggit ka na. Nako. Yung Nako, mga maraming Dahil sa ganyan. commandment Maraming- number 10. Then, Alam mo Kaya yung inggit inggit na yan magiging sanhi ng pangangalo niya, ng pagnanakaw, no? na yan. Mga selos-selos na yan. Paninira. Yung mga imagination ng hindi maganda sa kapwa, yung lalo na yung mga yung mga sexual imaginations natin sa kapwa, o yung lust, yung mga ganun. Pag pinag-aralan natin yung Ten Commandments, talagang nandun ang lahat. Kaya hindi talaga, kaya nga, pag nagkakasala tayo, pag hindi natin ina-acknowledge si God, no, na nagpapakilala na't lahat, yun yung puno sa gitna, 'di ba? Yung the tree O, of yung tree knowledge life. of good and evil. Oo. Yun na't lahat, nasa gitna na't lahat, no? Tapos hindi pa natin kinilala, yun na yun ang presensya ng Diyos sa atin, kapiling natin. Kasi hindi naman talaga natin nakikita yung Diyos kasi pure spirit siya eh. yes. Sa Biblia, nakalagay na naglakad ang Diyos, narinig ng Jesus. Diyos, sinabi ng Diyos. Pero hindi naman ibig sabihin meron siyang bibig, meron siyang tenga. Hindi na kailangan yun bilang Diyos. No? Pero yun, nasusulat, nababasa natin sa Biblia para ipaunawa sa atin yung karanasan ng Diyos sa sarili nating karanasan. Ang Yes, tawag yes, doon yes. ay anthropomorphism. Sabi ko na nga ba eh. Anthropomorphism. Pakiulit nga. Antro means man. Oh, Anthropomorphism. Ibig sabihin nun, Anthropomorphism. ibig sabihin nun, Anthropomorphism. speaking of God in the words of man. Mm. So, yung dinidescribe natin, yung pupwedeng karanasan ng Diyos para maunawaan ng tao. No? Kasi, yun yung ginagamit natin na karanasan. Kaya, Ito siguro, idudugtog ko lang, ito yung nakaka-relate ako dyan. Di ba usually, sa mga kaparian, may mga times sa tanong natin, ito hindi ito masama. May mga tanong tayo na, Father, ano po ibig sabihin ng ganito? Tingnan natin na, anong sagot ni Father? Nako, anak, masyadong misteryoso yan eh. Hindi ko kayang sagutin. And ito yung sumasagot sa tanong na ito. Yung sinasabi ko, anthropomorphism. 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 Yun, Diba? very good. Mamaya, hindi ko lang alam yan. Sorry. So ngayon, ito Memorize. yung sinasabi natin, na kumbaga, bakit nga ba hindi kayang ipaliwanag ni Father yan? Actually, si Father, meron din mga aral si Father na siya lang ang nakakaalam. Bakit? Kasi siya yung nag-undergo dun saan. Sa aral na yan, yung sinasabi mo kanina ate, nasa atin, di ba? Paano mo malalaman yung sinasabi ng Diyos kung hindi mo na-experience? Oo. And through experience talaga, doon mo mapapatunayan na ang pagsagot ng Diyos ay depende kung sino yung gumagawa para sa Kanya. And paano mo masasabi, example lang, yung tambay sa labas. Ikaw yung aral ng aral sa Bible. Tapos ina-expect mo ba na ang gagawa ng kabutihan na galing sa inaral mo, yung nasa labas? Of course, tayo ang nagawa. Ang galing. Ang dami. Oo ang nga daming naman. Parang kung ikaw ang nag-aral ng engineering, di ba? Diba? E di, magbibuild ka ng house. Imagine, yung gospel natin ang binibigay sa atin, yung understanding about kung paano si Jesus ay ipakikilala. Na yun nga, hindi naman din kailangan mangyari ang lahat, pero yung plano ng Diyos para ipagmalaki sa atin yung kabutihan na meron sa Kanya. Andyan lagi. And andun din yung mapapatunayan natin, huwag tayo maging spoiled na para bang, mahal ako ng Diyos kaya kahit magkasala ko, okay lang. Para kang publikano.
Ang publikano gumagawa ng kasalanan. Oo. Tapos hihingi na sorry. Ang Oo. kabaligtaran naman yan, maraming tao ganito din. Yung tipong, ayoko nang lumapit sa Diyos kasi masyado akong makasalanan. The more nga na dapat which is kang wrong. lumapit Hindi niya sa naiintindihan Diyos. yun, di ba? Mm-mm. Sa totoo lang, pero maraming tao yung ganyan. Kaya lalo silang Hindi nila maintindihan. napapalayo sa Diyos. Yes. Totoo. Na nahihiya na sila Yun ngayon ang magdasal. dapat nating pagpahayagan kasi hindi niya alam. So dapat ipahayag natin sa kanya na ang Diyos ay mapagpatawad, maawain, mahal ka ng Diyos. You only have to reconcile with God. Ibig sabihin nun, makipagkasundo ka ulit sa kanya. Diba ganun kasi yun? Pag nagkakasala tayo, sacrament of Reconciliation. di ba? Nakikipagkasundo. Nakikipagkasundo ka kasi hindi naman pag nagkakasala tayo, parang nakipag-away tayo sa Diyos. Kaya lumalayo tayo. So kailangan lang naman Ibalik. makipagkasundo. Kaya sabi, magbalik loob ka sa Diyos. Yun lang naman yung kailangan. Paano gawin. naman akala ng ibang tao na yung simbahan para lang sa mga banal. Yes. Yun ang Yun mali. yung ano minsan, Kaya nahihiya silang magsimba tapos minsan na-judge kasi sila yes. na halimbawa may pagkakasala, halimbawa lang yung usually yung may ka-live-in. Hmm. Ngayon, na-judge sila ng kapaligiran, Kapaligiran. ng mga kasamahan Usually, nila. yes. So yun yung nagpapahinto sa kanila para magsimba kasi nachichismis sila ron ay parang hindi ito karapat Huwag ka dito, hindi ka bagay sa dito. simbahan kasi nagkakasala kayo. Di ba dapat, all Yakapin. inclusive, yakapin pa natin, Tanggapin. tanggapin, at And balik natin. To think na, di ba, sa Bible natin, si Jesus nga sinabi, siya ay para sa makasalanan. Tinatanggap niya yung makasalanan. Tapos ikaw, Tayo ka? pang tao Kaya ang nga tumatanggi. Kaya nga si Pope Francis Mhm. at saka si Pope Leo XIV ngayon, tinutuloy niya yung ginawa ni Pope Francis Yes. na tinatanggap niya lahat. No? Tama naman. But ito Kahit nga yung mga ito ba yung tingnan natin? LGBTQ natin. Oo. eh. Before tayo makapag-reconciliate kay God, ano ba yung ating munang dapat paging hakbang? O anong hakbangin ng isang tao makikipagbati sa Diyos? Magsisi. Amen. Mm-mm. We need to accept kung ano yung ginawa natin. Kasi Oo. kung hindi mo tatanggapin, ang Na taas mali. mo. Kaya sa umpisa, nag-e-examine ng conscience yun. Dapat Pagsisisi. nag-e-examine ng conscience Yes. yung isang tao na magkukumpisal. Yes. Pag sinabing nag-e-examine ng conscience, iniisip niya kung ano yung mga nagawa niyang kasalanan sa Diyos at kinakailangan meron siyang pagsisisi na iisip na niya in advance na, Lord, sorry, nagkasala ako sa'yo. Tapos, pwede bang magbalik loob, hindi ko na uulitin. Diba? Parang ganun kapag tayo ay, Naalala ko, anong big word yung pinag-uusapan natin dati? Besides sa pagsisisi, ano yun? Magtitika. Pag-outi ka. Ang pagtitika Oo. pala, ito pala, hindi siya just a simple word na para bang, ito, magpigil ka lang. Hindi. Pagka pala, pagtitika na basa mo sa Bible, lalo na at sa Gospels, ibig sabihin, ito yung medyo may kabigatan. Bakit? Once na sinabi mong titika na ako, hindi mo na dapat balikan. hindi ka na magagawa. Yung pagsisisi, mababaw yun Hindi mo gagawin. Kasi ang pagsisisi, pwedeng nagsisi ako ngayon, inulit mo, magsisisi ako ulit. Unlike sa pagtitika, ando yung promise mo sa Diyos na, Lord, nagtitika ako, kung kailangan putulin mo yung kamay mo, putulin mo yan. Ito yung nagiging kasalanan mo, tanggalin mo yan. Pagsusumikapan mo pagtitika. talaga yung pagbabago. Kasi, Kaya nga, yes, Hindi Kaya yung nga sa sakramento pagsisisi ng reconciliation, sa sacrament of reconciliation, lahat yan kasali. yes. Examination of conscience, Yes. yung pagsisisi, Yes. yung pagtitika, kasama lahat yan. Yes. Kaya nga ikaw ay may penance na gagawin. Yes. No, para sabihin mo na hindi ko na to uulitin, pwede mo akong parusahan. Diba? O gagawin ko yung aking ako ay may gagawing, diba kaya ito yung sinasabi ni Father na, sige magdasal ka ng, parusa mo yung pero penance mo din yon. Diba? Pag sinabing penance, ikaw ay diba may gagawin. Alam mo, hindi naman madali yun. Minsan akala nung ibang nagko-confess, yung pagka na enumerate mo lang yung mga sins mo, okay na yun, di ba? Tapos akala natin, pag pinagdasal tayo ng, sige, para Yes. sa penance mo, magdasal ka ng isang ama namin,
parang ang dali-dali, pero hindi naman siya yung magre-recite ka lang ng Ama Namin. Yes. Hindi siya madali. Bakit? Kasi ang idadasal mo, patawarin mo kami gaya ng pagpapatawad Okay. namin sa nagkakasala sa amin. Paano kung masakit yung ginawa sa'yo? Mhm. Di ba, masakit yung ginawa sa'yo, pero dahil pinagdasal ka ng Ama Namin, kailangan mong patawarin yung nagkasala sa'yo. Kaya ako nga, pag may Ganun nagkasala- lang ba yun? pag may nagkasala sa akin, o sige, okay na, wag lang kitang makikita. So yung kapatawaran, wala po doon. Ang sa akin naman, kahit ganun din naman yung prinsipyo ng Diyos eh. Hindi kanya yung fully mapapatawad kung hindi ka humingi ng tawad. Yes. Diba? Yes. Marami sa mga tao, sabi na, Kristiyano ka, patatawarin mo ako, nagkasala ako sa'yo. Eh, hindi naman ako humingi ng tawad sa'yo. Yes. Paano mo ako patatawarin? Ah, Diba? patawarin mo sabihin na, daw. oo, maraming Oo, paraan eh. oo. So, psychologically, sasabihin, o sige, patawarin mo. Para Kasi kung gumaan hindi yung mo loob. Para sa Oo, sarili para mo sa'yo na rin din. kapayapaan na Oo, lang pero yun. pag tinignan natin, diba, ano ba, Wala makatotohanan. Ano sabi ni Oo. Father Diba, Jets? sabi parang, Sabi niya, sige, patatawarin mo na, pero access denied ka. yeah, Totoo yun. exactly. Totoo yun eh. Yung hindi na kita pwede Diba? maging kaibigan Oo. kasi hindi na kita Alam mo, napapagkatiwalaan. Yun yung uso ngayon na pinag-uusapan ng mga toxic people, Yes, mga ganyan, yes, syempre yes. ayaw mong kasama Yes, yun. tama. Oh, And, diba? di ba, ang reaction ng tao, kung may nagkasala sa'yo, number one is, di ba, nagalit ka. Wala Normal naman yun. Reaction. Oo, Yes, normal yun. reaction ng tao yun. And ito yun eh, sabi ko nga, nung habang nag-uusap tayo nila Father Jess, cause and effect. Oo. Alam nga naman, sinaksak mo ko, tapos papalakpak kita, ang galing. Dito, taas mo dito para patay ako. May ganun ba? Oo. Wala namang ganun eh. Hindi. So yung ngayon, sinaksak ka tapos thank you. wala nun. Thank you, May pagkain ganun ng din. kaluluwa ko yan. Pinapatawad na kita, okay lang. So, ang sa atin, parang din yung mga binabanggit na on-coach yan sa Facebook o sa mga social media, ang sabi dito ay, ang ahas, pag naghunos, hindi siya lumiliit. Kaya siya naghuhunos para mas maging Kasi malaki lumalaki siya. siya. So sa atin, kung yung isang tao nagkasala sa iyo at hindi mo in-address yung ginawa niyang pagkukulang sa iyo, anong gagawin niya? Uulitin niya sa iyo. And Sasaksak much ka pa worse rin. Yun Mga- nga yun, yung uso ngayon tinatawag nilang, oy, lumalagpas ka na sa boundary. yan, ayan. So, kailangan sinasabihan din natin yung mga tao na, dito ka lang. Yes. Para alam mo, connected yan dito sa Oo. Sabi dito, manapay matakot kayo sa nakapagpapahamak Pumapatay. ng kaluluwa at Kaluluwa. katawan sa impyerno. Yes. Kaya yun nga, yung i-address mo, pag may nagkasala pala sa'yo, mas magandang kausapin mo siya kasi mas importante ang kaligtasan ng kanyang kaluluwa kesa yung masaktan yung katawang lupa. niya. Correct, oo. And kung mabalik tayo no, sa Care for Child, pinag-aralan namin nung nag-aaral ng caregiving course, kailangan yung bang i-address mo yung mga tantrums ng bata. Paano? Nagwawala siya. And usually, ang nagiging reaction ng magulang, para wag magwala, ibigay mo yung gusto. And Kaagad. until such time na yung bata, alam niya na, pag umiyak ako, Bibigay. ibibigay ang gusto ko. So, same din yan sa taong normal na nasa tamang edad. Kung sakaling may magkukulang sa'yo at ang ginawa mong paraan, di okay lang yan. Hindi mo sinabi sa'yo, teka, mali ginawa mo uulitin niya ulit sa'yo yan. So, yun yung nakahalagahan nung sinasabi ni Father na access denied. Oo. And ito nga ang biro niya, kung ayaw pa rin umayos, ang sabi niya ipagdasal mo, na sana kuhanin ni Lord. Joke lang. Si Father may sabi din, Joke lang yun, Joke joke. lang yan. Na kung titigan mo, di ba naman, kung tutuusin mo, kung ang tao, magkakasala at magkakasala, di ba? Hilingin mo na lang kuhanin siya ni Lord. Bakit? Oo. Pag na kay Lord siya, magkakasala ba siya? Hindi na. O see, di ba, ado yung joke, pero Sabi yung na in natin reality, Kaya hilingin na natin. Pero tingnan mo, Wag, kanina, wag, di ba? wag, wag. Kanina pinag-uusapan natin yung pagmamahal ng Diyos. yes. Alam mo siguro nga, kung ang tao halimbawa ay makasalanan, tapos dumating yung time na kahit paunti-unti ay gumagawa na siya ng kabutihan. Pag nakita ng Diyos na bumabalik siya sa pagkakasala, pwedeng kuhanin na siya kaagad. Di ba? Yes. Kesa sa... Actually, ganun yung Kesa sa... karanasan Yung ng mga mga bata. tao na bakit namamatay ng maaga yung mga babae? Ayan. Oo nga. Kasi Totoo ayaw yan na lang. ng Diyos na magkasala pa sila. Tama naman. Kasi sa Totoo Diyos yan. na siya eh. Oo. Bakit binibigyan ng Diyos ng mahabang buhay ang mga sasamang tao? Para Yung makapagpapaisip ng ba? Diyos. Makabawi. Binibigyan pa siya ng maraming chances. Yes, amen. Para makapagbalik Buti na lang pa sa at mga paugali bumampan. ko. Kaya mahabang Kaya buhay wala, mo. ano?
So ito naman yon. Oo. Huwag naman po ninyong gamitin excuse yan Oo. para gumawa ka ng kasalanan, humabakalak ang buhay mo. Hindi Oo, po di ganun. naman yun. Alam ng Diyos yung ating mga hangarin. So, ingat. Ating mga kalakasan. Gawin na nga at natin kalingaan. langit ang lupa. Parang Yan nga naman, di ba, anytime. Eh, teka Handa. lang, paki-explain. Pero Paano yun nga, ang problema sa mga sumusunod sa Diyos, nahaharap sa maraming persecution. Oo, Ayan kasi na. rin nga yun. Oh, yan Kasi na. nga, yan yung gospel talaga natin ngayon. Yes. Ay, gospel pa tayo. Mag-closing na nga as ano eh. Kasi nga, di ba, naiiba tayo sa mundo. Pero pinagdasal Totoo naman yan. tayo ni Jesus bago siya umakyat sa langit eh. Sabi niya, itong mga to, na pinili ko na, o sumusunod na sa akin, alam kong hindi sila taga-mundo, pero nandito sila sa mundo. Yes. Di ba? Sa John yun, sa Gospel according to John. So, kaya pinagdasal niya tayo na, Ama, sabi niya, palakasin mo sila. Kaya nga ipinadala din niya yung Espiritu Santo para Yes. makasama natin. Ano? Yes. Kasi nga, alam niya, nahaharap tayo sa maraming pagsubok na ganun. Dahil kapag yung isang tao sumusunod na sa Diyos, sumusunod na kay Jesus, talagang maiiba siya sa mundo. Oo, totoo At yan. ang mangyayari, mapapersecute siya talaga kasi iba siya. Yes. Para lang yan yung mga kabataan, yung mga elementary at mga high school na naghahanap ng barkada Mhm. na dahil hindi sila belong. Mhm. Ganun. Pero naghahanap sila na kung saan sila makakabilong. Yes. Diba, napakalaking issue para sa kanila na nakahiwalay sa sila o na Totoo. hindi sila kasama sa isang grupo. Iba kasi sa panahon ngayon ng acceptance ng ng kapaligiran eh. Di ba? Yung para bang, uy, hindi ka bilang dito. Kasi pag gumagawa ka nga ng mga Mabuti. gawain para sa simbahan, nag-join ka ng mga youth organizations, Mm. nabubuli pa Oo. nabubuli pa sila ng mga classmates nila. Totoo yun. Kahit ako nabubuli nga ako sa work sa office kasi parang Mm. kapag sinasabi ko na sa weekend magsisimba ako tapos susunod na what are Anong you nasa Dubai doing? ka Yung pa? ganon. Sa Dubai. So aside from church, what else will you do? Parang Oo. binubuli ako ng ganon. Oo. Kasi sila talagang never silang Nagpunta ng church. nagkapunta ng church. Baka ang kanila ay mag-party. Ay, naglalasing. mag-bar, Oo, naglalasing. Ano kasi So ang kakaiba norm- ako doon. Ito kasi Eh, yung ano natin, tingnan natin, ano ba kasi ang norm ng tao? Ang norm ng tao Happy-happy. nowadays is happy-happy. happy. So naiisang tabi natin yung mga gampanin para sa ating spiritual na pangailangan, di ba? So anong nangyayari pagka ikaw ngayon, ito, sige, ako na lang yung naglalasing-lasing at ikaw halimbawa. Ngayon itong kaibigan natin si Ate Nini, ang talagang trabaho niya ay magsimba. Mm-mm. So ngayon, di ba, pagka kami na magkausap, ano sasabihin natin? Huwag mo nasama si Sister Nini dyan. Oo nga. Ano yan Sisimba eh. lang yan. Saka ano yan, lagpas na sa langit Di yan. ba? Yun ang kinakalabasan. Kasi Lalagpas na. supposedly, ikaw kasama ka namin dito. Oo. Kaya lang, dahil pinipili mo yung kakaiba para sa Pwede amin. niyang sabihin, Lumalabas- AJ yan. KJ yan eh. Oo. Lumalabas kayo na ikaw yung abnormal sa amin. Oo. Di ba? ganun. Oo. Yeah. So, yun yung sinasabi din natin pagdating sa mga bata na naghahanap ng tatanggap sa amin. Oo. Ano ba ang normal natin? Ito nga nalulungkot ako eh. Alam niyo dumating yung era ng pambubuli na parang naging normal. Mm. Nalulungkot ako, hindi magbabanggit ng artista, ng pangalan. Diba? Nagulat ako, sabi niya, idol ko si ganito eh. Bakit ang galing niya okay? Tapos ngayon, naging normal na lang, parang na-accept na ng society yung ganyang klase ng panunalita. Mm-mm. Sabi ko, pati matanda, babasusin mo. Mm. Para lang masabi na kasi, paano ko ni ganito? Diba? Yun yung nakakalungkot. Yun yung nakakatakot. At yun yung dapat na ating, ang tawag ito, ang sabi sa number 1 natin, Kapupuotan. yun yung kapukutan natin, Oo. yung mga gawang mali. Correct. Na wag natin i-encourage yung ating society na tanggapin yung ganyan, na maging norm, na maging ang bibig ng tao, normal na, hoy, ang pangit ng ano mo, kalbo ka. Halimbawa lang, tuloy, kalbo pa na sabi ko. Diba? Para bang Oo. relate na relate. May relate na issue. relate. Hindi, kung titignan Imbis na natin. matuwa, dahil ang ginagawa mo ay Diba? para sa Diyos. Iba eh. Parang ano nga, ang nangyayari na lang, di ba? Kung ano yung in, Mm. diyan tayo. Diyan tayo. So, dito sa nakikita natin, ano yung magiging epekto ng gospel natin sa pamumuhay ng tao talaga na ang tinitignan ay yung paglayo sa Diyos, hindi yung paglapit.
Siguro hindi naman nila napapansin nga na napapalayo sila sa Diyos. Yun ang masaklap na parte doon. Kasi hindi nga sila conscious kung paano ang sumunod sa Diyos. Kaya unconsciously napapalayo sila. So kaya kailangan talaga ang tao ma-focus siya dun sa pagsunod sa Diyos. Pagkilala sa kung ano yung katotohanan, pagkilala sa pagpapahayag ng Diyos, yun dapat talaga ang maging focus niya. Para matutunan niya kung ano yung tama niyang dapat gawin. Kasi kaso malaking factor talaga ang environment. Oo. Sa Kaya mga talagang, tayo friends, nga, sa nasa family. mundo talaga tayo na, hindi kasi talaga daw tayo taga rito. Di ba? Amen. Yung mga Aliens ba? tagasunod, hindi naman tayo alien, pero kasi nga tagalangit tayo eh. Tagalangit tayo sa piling ng Diyos, Of course. hindi tayo tagalupa. So kahit na Tagalangit nga nandito pa tayo ngayon, yun nga, kaya naiiba tayo dahil alam natin kung paano ang sumunod sa Diyos. Kung hindi man, yun, napapalayo lalo. Ito rin yung nagiging dahilan bakit yung mga tao nagiging parang papetiks-petiks lang. Yung sinasabi mo ate, kasi tagalangit tayo lahat eh. Actually, nanggagaling nga sa Bible study na kasi lahat ng tao anghel talaga bago bumaba sa lupa. Totoo lang. Di ba? Kasi sa langit, sino ba nandyan? Mga anghel ng Diyos. Ngayon, kung galing ka sa langit, ibig sabihin, dati ka rin anghel. Di ba? At ako, para sa akin, gusto kong tanggapin yun. Yun nga lang, sa sobrang, yung environment, ang lakas ng influensya sa'yo, nagiging malademonyo ka. Parang napanood ko yun, Diba? si Santino ba yun? Bro. Si bro, Bro. Na kung titignan natin, O si Nathaniel pala. Nathaniel. bakit nagiging spoiled ang tao? Kasi sa paniniwala na kahit anong mangyari, anghel talaga ako. Kahit anong mangyari, mahal ako ng Diyos. O baka nakakalimutan ng tao ang Mm-mm. Diyos at ang Nakakalimutan. pagmamahal ng Diyos sa Kanya. Parang gusto kong itanong, nakakalimutan ba talaga o sadyang kinakalimutan? Parehas din mahirap siguro. kasi mahirap manghusga. Kasi pag sinabihan na natin na sinasadya niyang kalimutan, nagkakasala na tayo. Tayo na nang huhusga. Sino naman tayo para bigyan siya ng panghusga? So, kailangan maawa na lang tayo sa isang taong naliligaw ng landas at kung kaya natin siyang ibalik dun sa daan, gawin natin. Obligasyon natin yun in the first Siguro, ano na lang, tayo mismo. Tanungin natin ating mga sarili, ano yung ginagawa natin para maalala natin yung lahat ng sinabi niya? O ano yung ginagawa natin para makalimutan natin lahat ng sinasabi niya? Ano yung mga hindrances ang nakakatakip, nakakaharang sa ating mata para hindi mataraw yung kabutihan ng Diyos para sa atin? Yan ang hamon natin sa linggong ito. Oo. So para sa lahat ng ating mga tagapanood at tagapakinig, yan, hinahamon po tayong lahat ng ebanghelyo ngayong hapon na kilalanin yung ating sarili, no? Nasaan ba tayo sa presensya ng Diyos? Nasaan ba tayo sa pagsunod natin sa Kanya? Sa kabila ng mga persecutions na po pwedeng nating nararanasan, nasaan ba tayo? And how honest ka ba? Sabi dito, yung magiging tapat at nagtatamo Hanggang ng sa wakas. kaligtasan, Kaya, yung managing tapat hanggang sa wakas. Ngayon, ito ngayon, because of the persecutions na nanggaganap sa atin, gaano ba kalakas yung iyong pananampalataya para sa Diyos, para manatili kang tapat sa Kanya? kaya lang, kasi yung pananatiling tapat at saka yung palakasin yung pananampalataya ay proseso. Hindi siya isang Instant. click. Ano yan? Hanggang kamatayan. It's a journey. Kasi yung tao nga di ba? Nagjo-journey siya. So, ang pangarap ng catechesis actually ay yung kanyang tuturuan maging mature sa pananampalataya. Kasi lahat tayo dapat maging matured sa pananampalataya. So, hindi kaya ng isang taong pamaturin yung sarili niya. Yes. So, kailangan niya Nang walang ng tulong. magtuturo, Yes. kailangan niya ng maghuhubog sa Yes. kanya. No? At yun ang gawain ng catechesis. O di ba parang So, tayo naman nandun sa ganong field. kaya nga. So, tayo ngayon yung Mag-uumpisa pa lang tutulong kaming na dalawa. maghubog dun sa tao. So nakikita ko nga talaga ang ate natin, alam mo kung sino? Si Ate Nini.
Kasi baby katigista pa lang tayo. Oo, siya talaga senior yung na ate eh. Oo. Oo nga. sige Nakakatuwa na nga. naman, itong gospel na to, nakikita na natin na inihahanda ng Diyos tayo ang mga alagad ngayon doon sa misyon na gusto niyang gampanan natin. Sa totoo lang, Tapos may mga kapag may nagtuturo at nag-aaral, pag nakikinig tayo, Oo. dapat talaga ang tinitingnan natin yung sarili natin. Yes. Saan tayo. So parang laging reflection lang talaga lahat nangyayari. So as not to judge Yes. others kasi may sarili siyang paglalakbay. Yan. Oo. 'Di ba? Tama yun eh. Kaya Iba-iba. Sabi nga nung kaibigan ko, kaya tayo binigyan ng tigis ang buhay. Pakialaman mo sa'yo, bakit? Ikaw ba'y nakagagampan ka ng tama o hindi? Oo. Diba? Kaya Kung nga. hindi mo pa alam yung sa'yo, huwag kang makialam sa buhay ng Kaya iba. nga. Kaya bawal ang judgment. Judgmental. Ang maging Oo. judgmental. Bawal. Oo. Ano yung sinasabi mo? Oo, meron kasi akong sinasabi Oo. kanina medyo Oo nga. nakaknis Hindi, ni oo, Ate malakas. Minnie. Medyo, baka malimutan ko eh. Buti na lang, Sige. hinihintay ko rin yung sagot mo. Oh, ako Sige. rin eh. Hindi, Sige. okay lang. Kasi nga, sabi ko nga, itong gospel na to, parang binibigyan tayo kahit paano ng warning ni Jesus. Yes. Kung siya ay susundan natin, Yes. ito yung mga mararanasan nyo. Yes. Natural lang siguro na lahat tayo makakaranas ng kapuutan. Yes. Minsan nag-uumpisa to sa family, di ba? Tayo, pwedeng tayo ay nagsisimba, sila ay hindi. Pasimba-simba So, ka pa. Mamaya, medyo- nagpunta sa langit. Yun Tapos pag sinasabi uwi eh. mo dito, di ba, ang sungit-sungit mo naman. O kaya maraming discouragements. Even Yes. kako dun sa mga church organizations na kinabibilangan natin. Napapansin ko kapag dumadagdag na tayo sa gawain, tapos nagkakaroon ka ng role, Yes. tapos nakikita nila na marami ka nang nagagawa at parang nagiging kasiya-siya sa Yes. mata halimbawa ng iyong parish priest. Mm. Diba, andyan yung tutubig sa inka, Mm. talagang pipintasan May ka, inggit, may selos. hahanapan ka ng lahat na lang ng ikakasira mo para sila yung maging maganda sa paningin ng pare o ng parish priest Parang mo. may unahan eh, no? Oo, pero sinasabi naman dito, manatili ka, parang sinasabi lang dito, mag-focus ka naman na. Mag-focus ka sa Diyos, mag-focus ka kay mag-alala. Jesus. Huwag Yes. kang mag-alala matakot. hanggang sa wakas. Kaya nga Yes. sabi ko, palagay ko yung wakas dito, yung pwedeng sabihin na wakas ng iyong mission na binigay ng Diyos at sasabihin sa'yo, Pwede. my daughter, my son, job well done. Amen. Oo, pwede sigurong gano'n, na manatili lang tayong tapat at Habang nabubuhay. panghawakan natin yung Yes. sinasabi ng Diyos na huwag kayong matakot, andito lang ako. Amen. At sa gayon ay alas 6 na. Amen. Pwede nang Tayo ay umabot na sa oras. Ano yan eh, there's so much to tell, pero diba sa atin, sa may oras na ating ginugol dito, subukan natin pagnilayan yung mga ating narinig, nang sa ganoon, malaman natin kung tayo ba ay isang parte na o isang level ng ating pananampalataya. Nasa na ba tayo? Yes. So, yun. Napakaganda. Napakaganda. Sige. ha? So, lahat po ng ating mga intensyon ay ipunin natin sa ating panalangin ngayong Yes. hapon, sa lahat ng ating mga natutunan, sa lahat ng ating mga narinig. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amang banal, salamat po sa inyong pagmamahal sa amin. Sa isang buong linggong nagdaan, sa lahat ng buhos biyayang pinagkaloob ninyo sa amin, sa lahat ng aming mga hiningi at mga hindi hiningi, pero ipinagkaloob niyo pa rin. Sa pagkakataon pong kami ngayon ay nakapagnilay ng inyong salita at nakapagbigay ulit sa amin ng inspirasyon para magpatuloy sa aming gawain, sa aming misyon ng pagpapalago ng pananampalataya. Nawa po ang lahat ng aming mga nasabi, nabanggit, ay maging inspirasyon para sa lahat ng nakapakinig, nakapanood sa amin. Samahan niyo po kami lahat sa isang panibagong linggo ng pagpapalago ng aming sarili. Nawa po ay lagi ninyo kaming biyayaan ng lakas ng loob, ng lakas ng pagsunod sa iyo upang kami po ay hindi mapalayo at sa wakas ay
makapiling mo sa wakas ng panahon sa iyong kaharian. Tinataas po namin ang lahat ng mga nangangailangan ng panalangin sa mga oras na ito. Sa lahat po ng kanilang mga sariling panalangin at intensyon, sa lahat po ng mga nangangailangan ng panalangin, sa lahat ng mga may karamdaman, lahat ng mga nasa bingit ng kamatayan at kamamatay pa lamang. Sa lahat po ng mga naglalakbay, sa lahat po ng mga nagdiriwang ng kanilang anibersaryo at kaarawan, tinataas po namin ang kapayapaan sa mundo. Lahat po ng ito ay aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Kristong aming Panginoon kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Thank you. Hanggang sa muli po. Hanggang sa muli. Again, this is Bible Bible Talks, Talks, your food for the soul. Bye!